in what they are doing, we are losing billions of money. Billions yung nawawala doon sa ginawa nila, doon sa bicameral report, at doon sa paggawa nila ng ating General Appropriations Act. Paggastos na naman ng pera ang ginagawa nila dito sa pag-hearing na ito para lang sila ay makaganti doon sa mga kaaway nila. Di ba? Tapos ito si Paduano, mga kabatas natin. Si Paduano to, di ba? Si Paduano to, mga kabatas natin, nag-educate tungkol sa right against self-incrimination. Unless he is at the same time liable to prosecution and punishment for such violation. Liable siya. Ibig sabihin, unless kapag sinabi niya yon, pwede siyang makasuhan. English na nga lang. Simpleng English yan. Hindi mo maintindihan. Ito yung explanation niya. Kailangan daw may niya i-file na kaso. Magtanong ka nga sa abogado mo. Kapag yan ang in-explain ng abogado mo, mag-usap nga kami ng abogado mo. Baka mali ako. No case has been filed against you. Dahil daw no case, paano magpa-file sila ng case laban sa kanya eventually? No case has been filed against. Napaka-amazing, di ba? Binasa, hindi inintindi. O kaya, gusto niya talagang manlinlang ng tao. Dalawang klaseng paglilinlang. Okay? Mamaliin niya yung deliberately mamaliin niya yung binasa niya para paniwalaan siya ng tao, o pangalawa, magpapanggap siya matalino. Aldo, that's why in that Arnold versus Cesarino, you cannot invoke such provision of the Constitution. Mr. Galdo. Second, jurisprudence. Sige. Second, jurisprudence. Baka meron pa. Sabi ko sa inyo, hindi gagana yung issue na ito, o hindi gagana yung ito ang gagawin nilang panakip butas kasi nga napag-usapan na ito. Kailangan natin ng bago for the people to actually be interested. Di ba? Kasi mga kabatas natin, tinawag nila si Grijaldo doon. Obviously, alam naman natin kung ano yung gusto niyang mangyari doon, di ba? They will just cite him in contempt. These guys are very predictable. Okay? Unang-una, mga kabatas natin, di ba nag-file na sila ng anti-EJK bill? Di ba nag-file na sila ng anti-EJK bill? So what's the purpose of doing this pa? Tapos obvious na obvious dito, mga kabatas natin. Di ba? Obvious na obvious dito, ang ginagawa nila, yung issue na binato sa kanila, by virtue of transparency and accountability, dapat sagutin nila. Di ba? Dapat ipakita nila yung BICAM report na inaakusa sa kanila na may kalokohan. Di ba? Sabi ni Kisalat, umamin pala sila Dan at Abante na ginawa nila na pagtawag ng mga resource person sa likod. The mere fact na ginawa nila yan, ibig sabihin mali na yun. Sa husgado na mag-decide kung ano ang reason. Well, yun nga eh. Obviously, yung fact na lang na may vetting process daw na nangyayari dyan, that's wrong already. Because you are trying to actually screen your witnesses. Ibig sabihin, you are not there for the truth. You are there para lang sa gusto mong lumabas. Okay? Di ba, mga kabatas natin? Ganun lang naman kasimple. Unang-una, mga kabatas natin, sinabi ko sa inyo na ang ating theory ay ang pag-aawayin talaga ay si Bongbong Marcos at saka si Duterte. Yun ang ginawa nila. Nabisto ng mga tao yun. Di ba? Ngayon, mga kabatas natin, these people, para may itago nila yung kabulastugan na nangyari doon sa bicameral report, kung nangyari man yun o hindi, patay mali siya. That, imposible hindi nila alam yung issue na yon, mga kabatas natin. Di ba? Tapos ito pa, mga kabatas natin, it took how many months bago nila gawin itong kalokohan na ito na i-contempt si Grijaldo. Di ba? Imbis na BICAM ang issue, diba? Well, ito nga yung sinasabi ko sa inyo, mga kabatas natin eh. Hindi na fact-finding, narrative building na. Correct. Ito yung sinasabi ko sa inyo, mga kabatas natin, no? These congressmen,
in what they are doing, we are losing billions of money. Billions yung nawawala doon sa ginawa nila, doon sa bicameral report, at doon sa paggawa nila ng ating General Appropriations Act. Paggastos na naman ng pera ang ginagawa nila dito sa pag-hearing na ito para lang sila ay makaganti doon sa mga kaaway nila. Di ba? Tapos ito si Paduano, mga kabatas natin. Si Paduano to, di ba? Si Paduano to, mga kabatas natin, nag-educate tungkol sa right against self-incrimination. Kasi nga, dito si Grijaldo, ini-invoke niya yung right niya against self-incrimination. Unang-una, mga kabatas natin, ginagawa nila dito, pinipilit nila si Grijaldo na bumaliktad at aminin na mali yung kanyang declaration o affidavit doon sa Senado. Paulit-ulit na sinasabi ni Grijaldo, mga kabatas natin, I stand by my affidavit in the Senate. And I invoke my rights of incrimination. Ano kasi ang incriminating dito, mga kabatas natin? Yung pinipilit nila siya magbago ng testigo, of course, that will be perjurious on his part. Di ba? Napanood natin ito dun sa mga nakasabay sa akin kaninang hapon, mga kabatas natin, yun yung ginagawa nila. Siyempre, obviously, iko-contempt naman sila niyan. Okay? Ang problema kasi dito, mga kabatas natin, these people are not tacticians. Ang ginagawa nila, mga kabatas natin, pag ina-atake sila, a-atake din sila. You are not in the position to attack right now. You know why? Because you should be transparent and accountable. Pati sa chess naman. Kung umaatake yung kalaban mo at mamamate ka na, dumipensa ka muna. Saka ka na lang umatake. Ganon yun, di ba? Naalala ko tuloy, parang may bobong kriminal, mga kabatas natin, na nagsabi na hindi ako dumidepensa sa aking poon. Umaatake ako. Kung umaatake ka ng umaatake, paano mo masosolve yung mga problema? Paano mo masosolve yung mga issues na dapat mo namang ipaliwanag sa mga taong bayan na nagluklok sa'yo? Di ba? Paano mo you have that accountability. You have that obligation. Transparency. They are trying to sacrifice President Bongbong Marcos here. Diba? Unang-una na ginawa nila, mga kapatid natin, they fed Bongbong Marcos the wrong information. Sabi ko nga sa'yo, wag bumukha kang tanga talaga. The rapist of the 2025 budget. Diba? Sabi ni Duterte, ipaliwanag mo sa akin! Kasi hindi ko maintindihan! Totoo ba? Totoo ba na may blanco doon sa bicameral report? Anong sagot ni Bongbong Marcos? Walang blanco sa General Appropriations Act. Ginawa nila yon. It did not work. What will they do now? Pagtatakpan na naman nila, mga kabatas natin, yung mga pangyayari sa pamamagitan ng pagbubuhay ng mga lumang issues na pumatok sa taong bayan noong unang panahon. Huwag na ganyan, last year yan. Oh, come on. That's so last year, Congress. Gawa kayo ng bagong issue. Di ba? They're trying hard to run away with it without being accountable. Dito muna tayo. Para naman matuto tayo na maayos, mga kabats natin, tuturuan daw tayo ni Paduano, Congressman Paduano, na isang abogado. Abogado ba ito? Kasi parang, ewan ko. O, tignan natin. For such violation. And to show that he has violated the law. Dadaanin mo na lang sa yabang. Huwag sa utak. Ewan ko kung sino yung mga binoboto nyo kasi. Hindi mo masagot. You're a graduate of PNP Class 97. Hindi mo palang napagandaan kung alin doon ang pwede mong invoke at hindi invoke nung tinanong ka Chairman Akop. Hindi mo... Ikaw nga, ano ka? Congressman ka. Nagbabasa ka ng jurisprudence, di mo pa maintindihan? Masagot. Any specific basis or laws. Constitution.
Di ba? Tapos ito, no? Wala kayong karapatan na humingi ng any specific basis or laws kasi kayo yung gumagawa ng batas and everyone is presumed to know the law. Hindi naman kailangan i-cite ang specific provision para magkaroon ng provision na yon. Porque nakapag-research ka pero mali-mali naman yung interpretasyon mo, mayabang ka na. Huwag ganoon, Kong. or articles or section. O, di ba? Yabang eh. Kasi may jurisprudence siya eh. I-debunk natin yung jurisprudence siya, mga bansos natin. Now, I would like to remind and educate you. Di ba? Remind and educate you. Yabang. Magbubuhay na lang kayo ng issue para mapagtakpan yung ginawa nyo sa bicameral report, mali-mali pa. Let's go. Colonel Bialdo. Under Article 3, Section 17, on our mahirap talaga i-spit pag hindi ikaw yung gumawa, no? 1987 Constitution. Tama po, no person shall be compelled to be a witness against himself. That's self-incrimination. But Sige. Ay, nako. I'm so excited. Let's go. I will cite jurisprudence that you cannot use it in your case. I will cite jurisprudence that you cannot use it in your case. Sige. Mr. Bialdo. Saang law firm ba yan si Paduano galing sa... Ewan ko nga eh. Alam niyo mga kabatas natin, I encourage lawyers, okay, lawyers who have different opinions from me in relation to this to please debunk me, no? Kasi nung pinanood ko talaga ito sa kanya, parang nagpapaliwanag siya mga kabatas natin. Naiinis ako. Supreme Court ruling with regard to Arnold versus Nazareno. Okay, mga kabatas natin, Arnold versus Nazareno yan. Syempre, rinedi ko na. Ibibigay ko sa inyo yung ano, this is a 1950 case, mga kabatas natin. Marami naman mas bagong case, mga kabatas natin, in relation to right against self-incrimination. Pero let's give him the benefit of the doubt. Abogado eh. Read, Mr. Chairman, portion of that. The fact that the testimony of a witness may tend to show that he has violated the law is not sufficient to entitle him to claim the protection of the constitutional provision against self-incrimination. Might have violated. So baka na-violate ko yung batas. Di ba? Yung statement niya. Sufficient. Is not sufficient, Mr. Chairman. Portion of that. The fact that the testimony of a witness may tend to show that he has violated the law is not sufficient to entitle him to claim the protection of the constitutional provision against self-incrimination. Okay. Sige. Hindi daw sufficient. Kung baka nakapag-violate siya ng batas, di ba? Unless he is at the same time liable to prosecution and punishment for such violation. No case. Naintindihan mo ba yung binasa mo? So ito, simpleng-simple lang, di ba? Yung testimony mo, baka lumabas doon na ikaw ay nakapag-violate ng batas. So kapag sinabi mo, yun, kunwari, di ba, baka sa pag-amin mo, umamin ka na sa isang krimen, sabi niya, hindi daw sufficient yun. Di ba? Hindi sufficient yun. I'm liable to prosecution and punishment for such violation. No case has been filed against you, Colonel Graldo. That's why in that... Hindi ko alam kung paano niya inintindihan. Pero sinasabi niya, dapat daw may kaso na na-file against you. Doon pa lang sa term na right against self-incrimination, doon mo palang mai-incriminate yung sarili mo. Kaya nga, pwedeng gamitin yung mga sinabi mo na yon laban sa'yo para sa pag-file ng kaso. Future, yung sinasabing prinoprotectionan dyan sa right against self-incrimination. Congressman attorney. Hindi kailangan na may nakafile ng case sa kanya
Doon niya lang pwedeng i-invoke yung right na yan. Ito lang daw karapatan, sabi, isa rin yun. Dalawa lang daw. Tapos mamaya, after how many months? It's very clear. Oh my goodness. Wag. Ginamit mo yung lang. Tingnan niyo ito. Mr. Chairman, portion of that. The fact that the testimony of a witness may tend to show that he has violated the law is not sufficient. May tend to show. Baka, kapag sinabi mo yan, lalabas na baka violate mo nga yung batas. Sabi, Is not sufficient to entitle him to claim the protection of the constitutional provision against hindi siya self-incrimination. entitled. Kung baka lang na-violate niya. Tapos sabi, Unless he is at the same time liable to prosecution and punishment for such violation. Liable siya. Ibig sabihin, unless kapag sinabi niya yon, pwede siyang makasuhan. English na nga lang. Simpleng English yan. Hindi mo maintindihan. Di ba? Simple. Sabi niya, hindi sufficient. Tatagalog ba? Ang sabi ng batas diyan, hindi sapat. No? Hindi sapat na sasabihin mo o i-invoke mo yung right mo against self-incrimination kung sinabi mo yon, yung sasabihin mo, at baka nag-violate ka nga ng batas. Pero kapag sinabi mo yon at pwede kang makasuhan dahil dyan, you can be liable for prosecution, sabi, di ba? You may be liable for prosecution. Pwede mong i-invoke yung right against self-incrimination mo. Hindi niya sinabi doon na kailangan merong kaso na nakafile na sa'yo. Sufficient to entitle him. The fact that the testimony of a witness may tend to show that he has violated the law is not sufficient. Is not sufficient to entitle him to claim the protection of the constitutional provision against self-incrimination. Unless he is at the same time liable to prosecution and punishment for such violation. No. Kung pwede siyang i-prosecute para doon. Kasi ito kasi ang purpose niyan. For example, a very blatant example. For example, yung ginawa niyang krimen, nag-prescribe na. Ibig sabihin, hindi na siya pwedeng ma-prosecute, di ba? Libel. 1 year lang. Di ba? Tapos, mga kabatas natin, ilang taon na yung nakalipas. Tinanong siya, siniraan mo ba yung taong ito? Pwede niya bang i-invoke yung right niya against self-incrimination? Hindi niya pwedeng i-invoke. Bakit? Kasi nga, prescribe na po yung kaso. Pwede ka na sumagot. Sabihin mo, opo, siniraan ko po siya. Rape, 20 years. Diba? Lampas na ng 20 years. 27 years na. Ang tatanda na nila. Sabi niya, ginahasa mo ba? Ginahasa mo ba? Si Pepsi! I-invoke niya, I invoke my right against self-incrimination. Hindi na pwede. Bakit? You cannot be prosecuted for that case anymore because it has already prescribed. So yun yung sinasabi dyan. Puntahan natin yung mismong kaso. Buuin natin. Sabi niya, generally, the question whether testimony is privileged is for the determination of the court. At least, it is not enough for the witness to say that the answer will incriminate him, as he is not the sole judge of his liability. The danger of self-incrimination must appear reasonable and real to the court from all the circumstances, and from the whole case, as well as from his general conception of the relations of the witness upon the facts thus developed. It is the province of the court to determine whether a direct answer to a question may incriminate or not. So yan yung sinabi dito, di ba? Ang magdidetermine pa rin naman kasi korte dyan. Di ba? Sabi niya, the fact
Ito na yung kinote niya. That the testimony of a witness may tend to show that he has violated the law is not sufficient to entitle him to claim the protection of the constitutional provision against self-incrimination unless he is at the same time liable to prosecution and punishment for such violation. Oh, kung umamin ka, kunwari, nanggahasa ka ng tao, umamin ka na nanggahasa ka ng tao, hindi pa prescribed yun. Umamin ka, kinasuhan ka, pwede, di ba? Na-invoke mo yung right mo against self-incrimination. Tapos ito yung pinaka-gist niyan. The witness cannot assert his privilege by reason of some fanciful excuse for protection against an imaginary danger or to secure immunity to a third person. Imaginary danger. Kaya nga ang pinaliwanag ko sa inyo, di ba, na pinaka-obvious, kapag prescribed na yung kaso. Kapag prescribed na yung kaso, hindi ka na pwedeng makasuhan tungkol doon. You cannot be prosecuted in relation to it, then you cannot invoke the right against self-incrimination. Ikaw, binasa mo na nga eh. Dito nga sa dulo pa lang, sinabi dito. Unless he is at the same time liable to prosecution and punishment for such violation. So, ibig sabihin, pag binayolate niya yung batas at inamin niya yon, kapag pwede ba siyang masakasuhan tungkol doon, pwede niyang i-invoke yung right niya against self-incrimination. In this particular case, ano ba yung ginagawa niyo kay Grijaldo? Ang gusto niyong gawin ni Grijaldo, baliktarin niya yung kanyang sinabi sa Senado. And that's perjurious, right? Correct, that's perjurious. Can he be prosecuted for that? Yes, he can be prosecuted for that. So, can he invoke his right against self-incrimination? Yes. Putik, ang lakas ng loob mo mag-explain, nililito mo yung mga tao. Ito yung explanation niya. Kailangan daw may na-i-file na kaso. Magtanong ka nga sa abogado mo. Kapag yan ang in-explain ng abogado mo, mag-usap nga kami ng abogado mo, baka mali ako. Napakalinaw ng sinabi ng batas doon. Hindi ka lang pwedeng gumawa ng kahit anong excuse mo. Sabi niya. Pero kapag pwede kang makasuhan, ma-prosecute tungkol dyan, pwede mong i-invoke. Hindi ka pwedeng mag-invento ng kahit anong imaginary lang. Kasi tulad yan ang sinabi niya dito, yun yung sinasabi niya. Kahit incriminating yan, pero pag hindi ka naman pwedeng ma-prosecute na dyan, pwede mong aminin. Like for example, prescribed na yung kaso. Hindi na sila pwedeng magkaso. Di ba? Okay, for example, double jeopardy. Tapos na yung kaso. Di ba? Na-acquit ka o kaya pinagsilbihan mo na. Na-acquit ka o kaya nakulong ka tapos nakalaya ka na. Tinanong ka tungkol sa bagay na yon, ginahasa mo ba siya o hindi? Pwede mo bang i-invoke yung right against self-incrimination mo? Hindi. Di ba? Kailangan mong sumagot. Bakit? Hindi ka na pwedeng kasuhan. Tapos na yung kaso, double jeopardy na. So kailangan mong sumagot. Sabagot ka either, hindi ko siya ginahasa or ginahasa ko siya. Goodness. Papaliwanag ka, mali-mali pa. O, ikaw mismo nag-debunk eh. Binasa mo na nga yung buong yun, hindi mo pa naintindihan. Supreme Court ruling with regard to Arnold versus Nazareno. Allow me to read, Mr. Chairman, portion of that. The fact that the testimony of a witness may tend to show that he has violated the law is not sufficient. Di ba? Nag-violate siya ng law. Kung prescribed na yung kaso, tulad ng sinabi ko, hindi ka na pwedeng mag-invoke kasi hindi ka naman pwedeng kasuhan at tungkol doon. Not sufficient to entitle him to claim the protection of the constitutional provision against self-incrimination. Unless he is at the same time liable to prosecution and punishment for such violation. Kung pwede siyang makasuhan, ma-prosecute tungkol doon, unless, sabi niya nga di pwede siyang mag-invoke ng right against self-incrimination. Anong paliwanag nito? Anong paliwanag ni Bossing? Bossing! Bossing! No case has been filed against you. Dahil daw no case, paano magpa-file sila ng case laban sa kanya eventually? No case has been filed against. Napaka-basic, di ba? Binasa, hindi inintindi.
O kaya, gusto niya talagang manlinlang ng tao. Dalawang klaseng paglilinlang. Okay? Mamaliin niya yung deliberately mamaliin niya yung binasa niya para paniwalaan siya ng tao. O pangalawa, magpapanggap siya matalino. O, let's go. Aldo, that's why in that Arnold versus Cesarino, you cannot invoke such provision of the Constitution. Mr. Galdo. Oh, second, jurisprudence. O, sige. Second jurisprudence. Baka meron pa. Rosette versus Lim. The privilege against self-recrimination can be claimed. You can claim it only when specific question, incriminatory in character, is actually addressed to the witness. It cannot be claimed at any other time. You Abay, naliwanag ko naman na yun. Napaka-obvious naman yun, di ba? Dapat specific yung question at incriminating talaga. Ano ba yung gusto niyong gawin sa kanya dito? Baliktarin niya yung kanyang sinabi. Hindi ba specific enough yun? cannot claim it unless Parang si RT lang. Hindi na kaya abogado nito, no? Si Rafi Tulfo, 100 daw eh. sabi nga doon sa Arnold at Cesarino, unless Ano? Magagalit na naman to. Proteksyonan mo niya. Sino yun? Si yung Congressman Abante. Congressman Abante, proteksyonan mo to, ha? sabi nga doon sa Arnold at Cesarino, Unless, may pending case po for punishment for such violation. Ang hirap mag-fake laugh, no? Unless may pending case na. Kalokohan! Yung ba yung sinabi doon, unless may pending case, unless you may be prosecuted or you can be prosecuted, sabi doon, ibig sabihin, pwede ka pang kasuhan. Sige, maliwanag May ka. pending case po or punishment per time. You cannot claim it unless sabi nga doon sa Arnold at Cesarino, unless may pending case po or punishment for such violation. Sinabi ba nun na may pending case? Unless he is at the same time liable to prosecution. Pwede siyang i-prosecute o kasuhan. O kaya i-punish para sa violation na yun. Sinabi ba dito na may pending case? Pending case? Wala. Oh my goodness. Liable siya. Pag gumawa ka ng isang krimen, liable ka. Ibig sabihin, pag liable ka ba sa isang bagay, may pending case ka na. Ha? Goodness, that's the kind of congressman we deserve. What the heck? Ang tatalino. May nakalagay ba dyan? Ito yung binasa mo. Unless he is at the same time liable to prosecution and punishments for such violation. Sinabi pa dyan na may pending case. Ibig sabihin, liable siya. O kaya pwede siyang makasuhan patungkol doon. Oh my goodness, Congressman. Tahi. Tapos, pending. Sige. Sige, turuan mo kami. Let me educate you. May pending case po or other time. You cannot claim it unless sabi nga doon sa Arnold at Cesarino, unless may pending case po or punishment for such violation. Delete! Tinanong ka pa kanina, if you want to have a lawyer. Ayaw mo. You need to have a lawyer. Attorney Paduano.